mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong mga election paraphernalia na natuklasan, nabisto po na inilagak ng COMELEC sa mga bahayan dyan po sa bahagi ng Davao, no? Inilipat na po. Iyan po. Marami po nag-react, marami nagtaka. Ako po, particular, no? Meron naman tayong karanasan na dyan. Ang alam ko po lahat ng mga campaign paraphernalia ay ano po yan, gwardyado. Ay hindi po campaign. Election paraphernalia po to, no? Gwardyado po yan. Hindi po yan basta nilalagay sa mga bahayan, no? Marami na pong dapat ipaliwanag tong COMELEC na to, no? Isa pa po yung inintriga niya, yung alam niyo yung ano, yung bilihan ng boto di umano sa Hong Kong. So napakarami na pong problema natin rito sa COMELEC na to. Magsisimula pa lang ang eleksyon. Ang dami-dami ng hindi ko po alam kung sinasadya po nila na guluhin ang mga utak natin, no? Ito ay bahagi. Ang dami po. Tinanggalan si BP Sara ng i-deactivate yung kanyang BP SPG, etc. etc. Pag-usapan din po natin ngayon. Marami tayong pag-usapan actually, no? May sagot po tayo. Alam niyo po ba na hindi lang po China ang naglabas ng advisory laban sa Pilipinas? Sinagot po ni Anticler yung paglalabas ng China ng fake news Tignan natin kung applicable sa iba yan. Pag-uusapan din po natin, ito pong wala pong kamatayan, no? Walang kamatayan na issue kay BP Sara tungkol po dito sa confidential fund. Bakit po paulit-ulit lang sa confidential fund? Sasagutin din po natin yan mamaya. At meron din tayong sasagutin ng mga comments sa atin tungkol po to sa hindi na raw makakabalik o hindi na tatanggapin ng Pilipinas. Di umano. Ayon dito sa mga nagko-comment si Tatay Digo. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid, no? Yung mga balita na yan. Unahin na po natin itong mga natagpuan. Actually, tip, no? May nagbigay po ng tip. May nakakita po mga residente. First time ko po narinig. Ang dami na pong eleksyon na tayo ay tao na. First time po natin narinig na naglagak ng mga election paraphernalia, no? Ito mga sa isang bahay. Hindi ko po alam kung sinasadya po ba talaga ng COMELEC. Kasi inamin po ng COMELEC, kanila po yan, umarkila sila ng bahay. Ang tanong, bakit kayo umarkila ng bahay? Samantalang yan po, ang pagkakaalam namin, secured. Nung panahon na mano-mano pa lang po ang eleksyon, no? Sinisecure nga yung mga balota Kumbaga mano-mano. Ang mga tao nun, ang mga tao po nun, simple lang po Makikita mo, pag yung balota mo may nakalagay na pangalan, yan, pinakialaman. Pero eto po, paano po natin malalaman? Mga machine po ito. No? Paano po natin, buti na lang matatalas po masyado yung ating mga netizen na nagre-report agad. At nariyan na po agad yung mga vloggers. Ganyan po ngayon Kaya talagang malaking bagay po yung mapagbantay tayo. Naagapan. Kasi nakita, tapos nag-report, nagpuntahan yung mga concerned na citizen, yung may mga video, binidyohan. Tapos, hindi na po sila makatanggi.
Hindi na po makatanggi yung COMELEC at sa pangangatwiranan na lang, pinangangatawanan na lang, pinangangatawanan na lang po na yun pong ito po ay legal dahil inarkila nila tong bahay. Tignan nyo Tignan nyo po yung sinasabi ng COMELEC Kung legal po yan at inarkila ninyo yung bahay para paglagakan ng mga election para parnalyas, ang tanong po, bakit nyo inilipat nung binabatikos na kayo? Legal naman pala. Di po ba? Bakit nung bumabanat na yung mga vlogger, tandaan nyo po sinisi pa si Baste. Hindi ko po alam kung ito po ay Davao City o kung saan parte ng Davao. No? Sinisi niyo pa yung mayor talaga. Nakakatawa talaga to. Davao City. Okay. Sinisi niyo pa talaga yung mayor Alam niyo po yung utak talaga ng utak talaga ng mga BBM supporters. Lahat ng makitang problema, isisi automatic sa mga Duterte. Nakikita niyo po? COMELEC na to COMELEC na po to. COMELEC yung naglagak dyan. COMELEC po. Tapos natuklasan ng mga tao dyan. Siyempre, nagbabantay yung mga tao dyan sa Davao City. Natuklasan po nila na may ganyan, no? Kaya po na-alarma, marami po nagpupunta ron. Ngayon, nung na-bisto po yung COMELEC na may ganyan, ang sinisisi pa rin yung may Duterte pa rin. Hindi talaga ng mga to, no? Wala talaga silang wala. Mahirap po sa mga leader, mahirap po yung ginawa sa inyo ng mga leader nyo. Ang ginawa po sa inyo ng mga leader nyo, pinangatawanan po nila na wala silang mga silbi. Kaya lahat ng makikita nyong problema ay Duterte ang may kasalanan. Ibang klase Ibang klase po talaga kayo. Kakaiba kayo. Nahuli na nga yung COMELEC. Ang may kasalanan pa rin si Duterte pa rin Antindi nyo talaga. No? Wala talaga. Ang tawag po sa inyo uto-uto. Hindi naman yung utak yan Nauuto kayo lahat Okay. Okay na yan. Alam na po natin na nakita po yan sa Davao. Nakita nga Nagbabantay nga yung mga taga Davao. Di ba? Ang tanong, paano yung mga hindi nagbabantay? Paano mga lugar na hindi nagbabantay? Di ba? Kita niyo, very active yung mga taga Davao. Nireport, nagbalita sila, pinost nila na merong ganito. Ang kinakabahan ako, bukod ba sa Davao, meron pang pinaglagakan itong mga COMELEC na katulad sa Davao o sa Davao lang po yan? Mahirap po yan kung walang nagbabantay sa iba Sa Davao, alam natin, hindi makakalusot. Kay Baste yan. Huy, maawa naman kayo sa sarili nyo. Uto-uto na kayo. Lahat pa rin, Duterte pa rin. Katulad po, kwentuhan lang naman tayo dahil linggo ngayon. Katulad po nung isang banat po nila na dito po sa problema ng jeepney, yung mga nag-jeepney strike. Buti pa si Claire, sinabi ni Claire, naghanap na po tayo ng win-win solution. Ito po, yung sabi po nito, ayan ang dami yung inaping driver nung sapilitang Duterte jeep modernization, lalo na nung pandemic. Ipokrito, di kunwari makamahirap, pwede naman palang modernization with local, etc. etc. May problema po ngayon, hanggang ngayon, hindi malutas, 3 taon na po si Marcos na nakaupo. May problema, nagrarally ang mga manibela, etc. Ang sisi nyo pa rin, Duterte.
Hindi raw napatupad ng maayos ni Duterte yung jeepney modernization, kaya may problema si Marcos ngayon. Wala na ba talaga kayong alam talagang gagawin kundi manisi lang? Mag-retire, pag-resign ninyo na po amo nyo at Duterte po kaya pong lutasin yan. Droga nga kaya eh. Yan pang jeepney modernization. Sa bagay, ano ba maasahan natin? Ayon nga kay Claire, nilulutas nyo na yung ano, nilulutas na nila yung pagbili ng right of way. Tanong nga dito kanina, na habang binabalita natin yan, may inauguration daw ba yung right of way? Kung ano po diskarte ni Marcos, huwag nyo pong isisisi kay Duterte. Di ba? Si Duterte, gusto niyang ipatupad yan. Kung si Marcos hindi niya maipatupad, wala tayong magagawa. Masyado namang kayong bilib na walang nagagawang mali si Marcos dahil lahat kasalanan ni Duterte. Wala talaga kayong magagawang solusyon kasi hindi niyo naman sinusolusyonan ng problema. Hinahanap niyo na sisi. Yan po ang pinaka-worst. Ako po naging leader eh. Yan po ang pinaka-worst na leader gagawin ng isang leader. Yung maghahanap lang siya ng masisisi at hindi po niya lulutasin yung problema. Okay pa po yan ng mga unang buwan. Pero kung 3 taon na kayo, lahat ng mga problemang kinakaharap nyo, si Duterte pa rin ang sinisisi nyo, ay malamang. Tama si BP Sara talaga. Hindi marunong magpresidente talaga. Okay. Punta na po tayo rito. Ito ang katanungan ko eh. Kung legal po yung ginawa ninyo, Comelec, kung pwede pala yan, ngayon ko lang kasi narinig eh, nasa bahayan, naalala ko noon, nakakulong pa po yan, yung mga election paraphernalia, kukunin pa ng mga teacher yan nung araw, no? Sa isang lugar na very safe. May bantay pa po yan. Nakita natin sa bahay parang walang yung bahay, hindi nakabakod eh. Talagang yung bahayan ba na kinasanayan nating mahirap na walang mga bakod ang bahay. Magkakapit bahay kayo, walang mga bakod pare-pareho. Opo, magaling po ako. May nagre-react, ikaw na magaling, ikaw na magpresidente. Hindi po porket magaling ako, pwede na ako maging presidente. Kaya napapatunayan na bobo kayo. Automatic ba pag magaling, pwede na magpresidente? Hindi, di ba? Kasi iboboto ka ng tao. Tukmul talaga. Baka nga barangay captain, hindi ko manalo eh. Okay. Yun nga po, bakit hindi nilagay sa munisipyo o sa Kapitolyo? Alam ko dyan kung talagang wala mapaglagakan sa mga gymnasium yan, isasara yung gym at may mga bantay na pulis. Ang dami po yan na pwedeng gawin. Hindi po yan po pwede sa bahay. Ngayon, nakatatak na sa utak ng mga tao dyan, talagang merong, kasi kung hindi maipapaliwanag ng maayos siya ng Comelec, hindi po warehouse yung pinaglagakan eh. Nakita naman natin bahay yung pinaglagakan nila. Okay, punta na po tayo rito sa may iba pang balita. Kasi maliliit lang balita natin pag Linggo't Sabado. Basa-basa lang tayo ng mga komento sa Twitter at mga comment. Ito po, nung kamakailan lang, ilang araw lang po nakakalipas, nagpahayag po yung China, di po ba? Sabi ng China sa mga citizen niya, mag-ingat kayo sa pagpunta sa Pilipinas. Advisory po yan eh.
'Pag marami pong advisory na yung tourism po natin bababa, 'no? Hindi po dapat binabalewala ng mga tourism department 'yan. Wala kasing pakialam na, eh. Dati, 'pag may mga ano na ganyan, pilit nating sinasagot ng maayos, nililinaw natin, 'no, sa mga kasi turismo turismo po. 'Pag advisory po ang bansa, malamang, hindi po nila pinapayagan yung kanilang mga citizen na pumunta rito sa Pilipinas. Okay. So yung China po na malaki po, 'no, alam niyo po ba yung China, hinahabol po 'yan ng buong mundo. Yung mga turista pong galing China, hinahabol po 'yan. Dalawa po ang mga turistang hinahabol ngayon, yung India at China. Lahat po ng bansa sa buong mundo gustong-gusto po nilang matap 'yan, yung dalawang bansa na 'yan. Alam niyo kung bakit? Sila po ang dalawang bansa na may pinakamaraming tao, pinakamaraming populasyon. Therefore, kung makukuha mo sila as turista, marami po mayayaman na Chinese tsaka nung ako po ay nasa Vietnam, marami po akong kasabay na turista sa mga lakad doon, mga tour-tour. Panay po mga Indiano. Ang dami pong, yan po. Hindi natin natatap yan, malalaking market na yan, no? O, tinatap po ng buong mundo yan, yung India at China. Eh, wala tayong pakialam eh. Sinabi ng China na advisory, imbis na makipaglinawan tayo sa China, pinasagot natin si Antecler. Ano sagot ni Antecler? Kaya lang naman nag-advisory yung China dahil sa Pogo. Pinagbintangan pa yung China na di ba? Pogo daw yung dahilan kung bakit ayaw na nilang nasaktan ang China ba sa Pogo. Antecler, alam mo naman na ayaw ng China officially, ayaw nila ng Pogo, kaya nga ayaw nila ng sugal eh. Kaya nga nagkaroon ng Pogo eh. Yan yung mga tumakas sa China. Ayaw nila yung mga Chinese ay malulung sa kanilang sugal. No? Kaya po sila narito sa Pilipinas. Naintindihan mo ba yung meaning nung pagkakaroon ng Pogo? Ayaw nilang pag-operatein doon yung mga online sugal. Pinagbabawal nila. Kaya pumunta sila rito para dito mag-base yung Pogo. Okay, anyways, sagot niya na dahil sa Pogo. Tanong, Antecler, eto po, may mga binalita tong balita, yung balitang dyaryo. Mga bansang nagbabala sa kanilang travel advisories sa pagpunta sa Pilipinas. Kaya pala wala turista sa atin. Ang dami na po palang bansa nag-advisory na huwag kayong pumunta sa Pilipinas. Ano-ano po yan? Australia, Canada, United Kingdom, Japan, United States of America. May mga 2024 hanggang ngayon 2025 ina-advisean po nila yung kanilang mga kababayan na wag na pong pupunta rito sa Pilipinas. O, Claire, Ante Claire, ano sagot mo dyan? Lahat yan dahil sa Pogo? Ang linaw eh. Tignan natin yung mga katwiran nila. Eto dapat nilulutas ninyo. Hindi yung pati taga-ibang bansa gusto nyo i-fake news. Okay. Ito po sa Australia, hinggil sa umunoy patuloy na banta ng terorismo sa bansa. Pinangalanan ng Australian probinsya sa bansa na direkta nilang tinutukoy. Ito po, huwag kayong pumunta sa Central and Western Mindanao including Zamboanga, Sulu Archipelago, Southern Sulu, etc. Doon po kasi yung napabalita yung vlogger na nawala, na pinaghinalaang napatay, no? Yung Amerikano. Canada, lahat ng Canadian nationals, terorismo, bukod sa terorismo, kidnapping, ang isa sa dahilan kung bakit hindi umano nire-recommenda ang pagbisita sa iba't ibang parte ng Mindanao. Kidnapping. Ayaw nilang makidnap for ransom. Bumalik na eh. 'Di ba? Oh, naalala niyo
Yung sa BGC, wala talaga. Sisi nyo na naman kay Duterte yan. United Kingdom, yan. Banta sa seguridad ng turismo sa Mindanao. Camiguin. Pero ito lang daw ang pwedeng puntahan. Camiguin at Dinagat at Siargao. Japan. O, yan na po. Pati Davao ay hindi na pinapupuntahan. Siguro yan yung epekto nung KOJC siege. At United States of America, Sulu, Marawi, yan po. Dahil po sa kidnapping, terorismo at civil unrest. Auntie Claire, bakit hindi nyo sinasagot yan? Sampal po sa turismo yan. Yung tourism secretary natin, parang baliwala lang lahat. No? Ayan po ang pag ang gobyerno, yung nasa taas po, ang attitude lilipas din yan. Huwag nang intindihin at lilipas din yan. Ganon din po yung attitude ng lahat ng tao sa kanyang pamamahala. Wala ka talagang itulak sipain dito sa mga to. Punta po tayo sa ibang mga balita. Ito po. Ayan, yung video, hinahakot na po. Isasakay na uli sa truck. Ayan, pinapakita dyan. Ito po yung sinabi po ni BP Sara, kung siya ba ay yung maasa na may magagawa po tong committee ni Aimee Marcos, no? Okay. Sabi po ni BP Sara, I'm not hopeful. Wala po akong inaasahan for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. Kaya po siya, supportive po siya sa ginagawa ni Senator Aimee. Kung ito po ay magre-resulta, no, na hindi na maulitan ng mga Pilipino. That is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws. The thing that happened to FPRRD is called extraordinary rendition in international law, and this should not happen to others. So that would parang an example of what should not happen to a Filipino inside our own country. Kaya po may inaasahan po siya magkaroon ng mga rules, guidelines, or laws dito po. Pero yung para kay Tatay Digong, ICC na lang po yan. ICC na lang po. Tama po ang lahat, no? Wala na po sa kontrol ng Pilipinas yan. Pero dapat pa rin, yung mga isinampa dito sa Supreme Court, dapat pa rin po pag-aralan para hindi na maulit. Kasi ngayon pa lang, sinasabi nila, susunod na si Bato. Ang dami na po isusunod. Isusunod na si Bato, isusunod na si Albayalde. Ngayong natutuklasan natin na illegal ang kanilang mga pinaggawa na yung termino nga ng mga hindi abogado ay kidnapping ang ginawa kay Tatay Digong. Instead po na awatin nila na wala na masundan, ang dami na pong banta ng mga to na isusunod si Bato, isusunod si Albayalde, at kung sino pang gusto nilang isunod. Okay. So, layman's correct. So sana, hopefully, alam niyo mga Duterte, hindi lang po sila personal, no? Pambuong Pilipinas po talaga. Ito po, nakakatawa. Proud na proud. Thank you very much kay Maria Paslim. May nagpakape rin, no? Yan ang mga gusto natin. Nakachamba tayo ng pakape. Moderator na natin. Okay. Ito po ang pinaka-nakakatawang pagmamalaki ng mga pro-BBM. Biggest achievement of President Bongbong Marcos, napakulong niya ang dalawang satanas. Sina Kibuloy at Digong Dutae. Iyak. Proud na proud pa kayo. Yun yung biggest achievement. Kay Tatay Digong, sa dami po ng achievement ni Tatay Digong, no?
Hindi po namin ma-categorize na ito yung biggest. Halos lahat may pakinabang eh. Samantalang itong mga BBM supporters, ito po pinagmamalaki. Oh. Biggest achievement of President Bongbong Marcos, napakalong niya yung dalawang satanas, si Kibuloy at Digong Duterte. Grabe, no? Alam nyo, nakakaawa po kayo. Tayo naman, nag-aral naman tayo ng Philippine history pare-pareho. Nung ang panahon nung nag-high school tayo, meron pang Philippine history. Wala naman po kayong natatandaan sa Philippine history na ang tanging achievement ay nagpakulong ng dalawang individual. Ito po, aminado na sila. Yun na yung biggest achievement. Nakakaawa naman ng Pilipinas kung yan lang po ang kung yan lang po ang biggest achievement ng kasalukuyang Pangulo. Nakakaawa po talaga. At proud na proud pa sila at alam niyo yung tawang, ano tawag doon yung ano ba yung tawag diyan sa may nilalagay sila na tumatawa? Emoji. O emoji nila, tawa. Yun lang po, masaya na sila. Ano achievement ni Marcos? Natupad ba yung 1 million pa ba? Hindi. Natupad ba yung 20 pesos na bigas? Hindi. Napatupad ba na ituloy ba niya yung magagandang proyekto ni Tatay Digong? Hindi rin. Napababa ba presyo ng bigas at mga bilihin? Hindi pa rin. Napaunlad ba ang Pilipinas? Hindi pa rin. Pero bakit masaya kayo? Kasi ang biggest achievement niya, napakulong si Kibuloy at saka si Duterte. Alam mo yung expectation, yung lower expectation, masyadong mababa na yung ano nyo, alam ninyo na walang kakayahan. Kayo na mismo. Never pa po ako nakarinig na ipinagmalaki na nakapagpakulong ng dalawang individual. Yun ang pinaka biggest achievement. Ganyan po ninyo, kayo mismo nagda-down sa inyong presidente. At saka syempre, yung walang kamatayan, di bali na, presidente pa rin si... Doon ako nagigiba eh. No? Tatlo ang achievement ni BBM. Napakulong si Duterte at saka si Kibuloy. At ikatlo, presidente pa rin siya. Alam niyo, survival na, kahit walang ginawa, kahit walang masabi si Claire. Alam niyo po, tayo lahat ng Duterte supporters, tanungin kayo, ang dami nating nasasabi na achievement ni Duterte. Ito talagang, kaya hindi nyo alam, tayo pa sinisi ni Claire eh. Kaya hindi nyo alam yung ginagawa ni BBM. Hindi kayo nanonood sa PTV4. Thank you very much kay Rudy's Locksmith, Cebu 77. Nagbigay po ng $499 na pangkape. Yan. Ang tindi, no? Ang tindi po talaga, no? At kay Jamsi J family na nagbigay ng 25 SAR. Always praying for Duterte family. Walang achievement pero ang achievement nakasurvive. Yun po ang pinakawalang kakwenta-kwentang achievement sa lahat. Yung nakasurvive ka lang. Okay. Teka muna, nawala na yung aking mga tinantusan. Ito po, multiple Fionas join alleged budol gang. May tawag na naman, budol gang. In Sara's combined 612 confi funds controversy. Ayan.
Dinadagdagan lang po nila yung mga pangalan. Thank you very much po kay May Ortegera na nagbigay po ng 25 AED. Yan. Wala pong katapusan tong banat. Bago po to ha, ngayon lang po sa dyaryo yan, bumabanat tong sino na nga tong bagong congressman. Basta araw-araw po. Araw-araw po, parang may naka-schedule yung mga congressman eh. Ito naman ngayon po si Paulo Ortega pa rin. Basta yung mga karamihang bumabanat dyan sa confidential fund, ito pong mga tinatawag na young guns. Wala na pong pumapansin kahit po media. Magpapa-press con pa yan. May bago po tayong balita. May natuklasan na naman tayong mga peking pangalan sa confidential fund. Ang tanong, meron yung confidential fund po, no? Ang tanong diyan, ano epekto niyan, no? Ng mga pagbubulgar ninyo sa confidential fund. May epekto pa ba yung pagbubulgar ninyo sa confidential fund? O, tanong lang natin. Meron pa bang epekto yan? Wala na po eh. Bakit? Sinampahan nyo na ng kaso. Yan na rin yung sinampan yung kaso sa impeachment eh. Ibig sabihin, kinakailangan nilang isustain na kunwari maraming binibintang kay Sara Duterte. Pero actually, isa lang po yung binibintang nila, confidential fund lang po. Mula nung nagsimula silang atakihin si BP Sara hanggang ngayon. Nakatutok lang sila sa confidential fund. Bakit po? Kasi hindi po magnanakaw yung mga Duterte. Ang dali po, marami pong budget na dumaan kay BP Sara. Bakit wala silang makita sa mga budget na lantad? Di ba? Bakit yun sa mga budget na pwede nilang busisiin? Yung dapat merong mga resibo talaga. Kasi bumili ka ng gamit. Alam niyo po, pwedeng busisiin yun. Ito, overprice. Thank you very much kay Eva de Mocolangan. Bakit laging confidential fund? Kasi nga po, hindi po pwedeng magpaliwanag si BP Sara sa confidential fund. Ang linaw naman po, alam din naman nila kung kanino ginamit. Sino po ba sila Mary Grace Piatos? 'Di ba? Confidential agent. Agent nga sila eh. Bakit gusto nilang sasabihin nila? Alam na nga natin yan lahat. Ngayon, kung bakit po paulit-ulit, wala kasi silang makitang ibang issue kay BP Sara. Maliban po dyan, ano na yung nakita nilang iba? Yung nagbanta daw si BP Sara. Ang linaw na po sa atin nun. Ma-ooperate lang po si John Wick kung siya ay nagurguro. Pero hindi po siya ang mangunguna. Sila po. Kaya kahit anong paliwanag nyo sa tao, wala na pong epekto eh. Tagal nyo nang binibintang yan. Ang tagal na rin ng taong alam na wala kayong binibintang na binulsa niya yan. Na wala kayong binibintang na pinagpatayo niya ng bahay. Na wala kayong binibintang na pinagpatayo ng mansyon. O ibinili ng lupa sa ibang bansa. Ang dami pong bintang eh. Sa mga pinuno nyo eh. Kung nagbabasa lang kayo ng mga dyaryo, international pa. Ikot na natin si BP Sara. Hindi ba nakakahiya ng inyong speaker ang nakabandera doon na may issue, international scandal? Yan pong sa Okada. Okay. Thank you very much kay Eva de Maculangan. Punta po tayo dito. Ito siguro huli na to. Ubos na oras natin. Magngangawa ka man badong, di natatanggapin ng Pinas si Digong nyo. Digong nyo. Ganun pa banggit na mga yan. Magngangawa daw ako, di na raw tatanggapin ng Pilipinas si Digong nyo. Ibig sabihin nito, kahit daw po
magbigay yung ICC. Ha? Kasi yung may sinabi si Claire eh. May sinabi si Claire na si Auntie Claire na hindi makikipagtulungan yung Pilipinas sa ICC sa usapin ng paglaya ni Tatay Digong. Halimbawa po, nagsabi yung bibigyan ka muna namin ng interim release. Ano ibig sabihin? Hindi tatanggapin ng Pilipinas si Tatay Digong? Tsaka ko lang na-realize yan nung inatake yan ni Malutiki. Hindi po ba citizen si Tatay Digong ng Pilipinas? Gustong umuwi ng citizen ng Pilipinas. Gustong dito mamatay. Tapos pinalaya ng ICC, interim release. Hindi natin tatanggapin? Anong batas ang pipigil para tanggapin natin si Tatay Digong? Anong batas ang nagsasabi na bawal na si Tatay Digong dito mamatay sa Pilipinas? Pucha, actually pag namatay yan, sa libingan ng mga bayani, pwedeng ilibing yan. Sige, sagutin yung sabing hindi makakabalik si Tatay Digong. Nagpa siyang ICC halimbawa na interim release, hindi pa rin daw makakabalik dahil hindi tayo makikipagtulungan. Paano hindi tayo makakabalik? Paano hindi makakabalik si Tatay Digong? Pilipino yun. Hindi na ba siya citizen ng Pilipinas? Pinalaya siya ng ICC, hindi nyo tatanggapin? Hindi po pwede yun. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Teka muna. Anuin muna natin to.